Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Wag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Hinihikayat ni Jesus ang mga nakikinig sa Kanya na maging madasalin at dalhin dito ang kanilang pangangailangan. Pero higit pa sa paghingi lang, ang paglalagay ng pag-asa, pagsuko at pagtitiwala sa Diyos ang tagubili ni Jesus. Nagmumula ito sa pagkilalang manggagaling ang lahat sa Diyos. Kaya tama lamang na siya ang lapitan at asahan sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa ginagawa nating ATM ng bangko ang Diyos na para tayong may patago. Kung ganito ang attitude natin sa Diyos, hinding-hindi lalalim ang ating relasyon sa Kanya. Magkakaroon tayo ng sense of entitlement at magiging demanding tayo. Hingi lang ng hingi. Ang ating mga panalangin ay magiging pagdidikta sa Diyos para ibigay ang lahat ng gusto natin. Itatrato tuloy na instrumento ang panalangin para mangyari ang sariling kagustuhan. Sa halip, sentro ang pagpasok sa misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay maaasahan. Palaging nariyan dahil tapat ang Diyos at maaasahan. Kung humihingi, naghahanap o kumakatok ng walang maliw ang isang tao, tanda lang ito na nauunawaan na niya at natanggap ang pagmamahal ng Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina ang pagdidiin sa salmo. Totoo noon, totoo pa rin para sa atin ngayon. Gaano ba tayo kadalas kumakatok sa puso ng Diyos?